So, I believe na lalo nating iigihan ang ating paglilingkod. Lalo nating pagsisikapan ang ating pagkikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Dahil para masubok tayo ng Panginoon kung gaano tayo katapat at katatag. Sapagkat hindi natin hawak ang araw. Ang Diyos ang may hawak ng lahat. So, pahawak tayo sa Panginoon para lalo tayong maging mapagtagumpay at maging matibay. Kung ang sino man nakaranas ng ups and down nakaraang taon, ngayon dapat hindi na downs, ups na lang. Amen. Pataas na po ang ating level. Kumbaga sa isang bagay, dapat po ay tumaas na po ang level ng ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Amen. So yun po yung ating pinapasalamatan sa Panginoon na patuloy ang kanyang gabay sa atin at ang kanyang supply sa atin ay hindi po nagkulang. Tama ba mga kapatid? Hindi tayo nagkulang at hindi pinagkulang. Pagkat ang Diyos ay laging sapat. So, marami pong mga gawain marahil ang taong ito ang mabubuksan. Just keep praying mga kapatid na gamitin yung mga kabataan na rito na paggamit sa Panginoon. Maging instrumento sila para sa kanilang kaligtasan o makatulong na marating yung mga lugar na nangangailangan ng gagawa. Dahil wala naman ibang purpose tayo kundi maging instrumento sa buhay na walang hanggan. Yan ang pinaka-number 1 po. Tayo ay maging instrumento sa kabutihan at sa buhay na walang katapusan. So, hindi ko na po dadamihan sapagkat alas 10 na po ang oras. Maaaring hahaba pa itong message nito. Baka lalampas na naman tayo sa oras natin. Ganun pa man, kung tumatagal na tayo sa kwentuhan at minsan umago tayo magdamag sa camp meeting, gaano pa kaya sa salita ng Diyos natin? Sa ating worship sa Panginoon, sa ating pagkakaisa, asahan natin na kapag tayo po ay sumasamba, ay i-bless ni Lord ang ating pagsamba. Pagpalain ang ating pagkakatipon sapagkat yun lang po ang purpose natin po sa pagparito is to bless our worship and fellowship. Kaya sabi nga ni Branham, ang Christmas po ay hindi celebration, ang Christmas po ay worship yan. Kaso nabaliktad, naging celebration ng Christmas imbis na worship God. Alala nyo yung tatlong wise men na dumating kay Haring Herodes. Tinatanong kung nasaan isinilang ang hari ng mga Hodyo. Sabi ni Herodes, nang marinig, sabi niya, sariksikin yung maigi kapag inyong natagpuan, ipagbigay alam niyo sa akin para ako naman ay pumaroon sa kanya para sumamba. So, ang pagsilang ng Panginoon is not celebration, kundi it is worship. Tapos nung natagpuan ng tatlong wise men yung si Christ, anong ginawa ng tatlong wise men? Sumamba po sila. They worship Jesus and then nagbigay sila ng kaloob. Yung kaloob nila ay may kahulugan. Gold, myrrh, and frankincense. May kahulugan po yan sa pagka-Diyos ng ating Panginoon
Yung pagpahid, yung mabango ay pagpahid sa kanyang kamatayan. Yung frankincense ay isang masamyong amoy ang pagkamatay ng Panginoong Diyos. Yung frankincense ay isang mabangong amoyan. Ginagamit yan sa prayer. Kaya tayo na tumanggap sa Panginoon ay walang ibang layunin kundi kung sambahin siya. Yes. Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Right. Yun ang ating pagkatawag, mga kapatid, na kahit wala ka sa simbahan, you must worship God. Sa buhay mo, sa ating ginagawa. Yes. Pag sinasamba natin siya at nabubuhay tayo ng maayos, pagsamba po sa Panginoon. So ngayon po, nais ko kayong dalhin sa sentro po ng ating gawain. Bilang paggalang ng salita ng Diyos. Amen. Meron tayong ilang kapatiran, si Brother Mark nandito, galing ng Manila. Nalugod na dito makipag-fellowship sa atin. Isang young people na gusto rin maging instrumento ng Panginoon. Amen. At tayo nagagalak na ang ating fellowship ay nababalitaan sa iba't ibang dako na tayo ay nanatili sa salita ng Diyos. Hindi tayo nagpabago-bago ng tayo, paniniwala. Tayo ay mayroong isang tayo na matatag at matibay. Let us read in Matthew 24 and verse 35. Isang talata po muna ito. Pagbubukas po ng ating gawain. Sa wikang Tagalog po, ganito, wikang pambansa. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang ating mga salita ay hindi lilipas. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa pagkabasa nito, makakaupo na pong babasa. Diyan po sa screen, natin pong mababasa yan. Yung po. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Ito lang po ang pinakamatibay na sandigan natin, salita ng Diyos. At kung babasahin pa natin ang John 6:41, sabi doon, sa English po, the Diyos in John chapter 6 verse 41, ang mga Hudyo nga ay nangagbulong-bulungan tungkol sa kanya sapagkat kanyang sinabi, ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. Kanilang sinabi, hindi baga ito si Jesus, ang anak ni Jose na nakikilala natin, ang kanyang ama at ina? Paano ngang sinasabi niya, ako'y bumabang galing sa langit? Yes. So, ito pong mga talata ay maaaring isang tanong sa atin. At totoo naman na si Kristo ay bumaba galing sa langit. And may purpose yan. Ang purpose nito, mamaya malalaman natin. Kaya ang message nito ay binigyan ko ng pamagat na Time-Tested Memorial of God.
ang panahon ng magpapatunay para maging alaala sa Diyos. Time-tested, mga panahon na dinaanan natin, ang magiging isang alaala sa Diyos. Yes. Amen. Sa paglilingkod natin, kailangan talaga masubok yung ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil kapag hindi dumating sa pagsubok, hindi mo alam kung saan ka nakatayo. Right. Pero kung dadaan ka sa testing, katulad po ng sinasabi ng prophet, I believe na isa sa mga araw na ito ay isa kang magiging sandigan, isa kang matibay na Kristiyano, isa kang matatag, hindi palipat at palubay-lubay ng pananampalataya, kundi ang isang tao na ang salita nasa puso, hindi siya kontento sa isang Right. grupo. Kapag hindi pa sapat ang kanyang kinaroroonan, hahanap pa yan. Sapagkat ang sabi ng Bible, ang naghahanap ay makakasumpong. Yes. Amen. Amen? Dahil sa panahon natin ngayon, halos ganun ang kalagayan ng maraming mga mananampalataya. Hindi sila satisfied pa, kaya naghahanap pa rin. And I believe, makakasumpong ang sinuman. So ito po yung ating pamagat, time-tested memorial of God. Kailangan dumaan tayo sa mga panahon ng pagsubok sa buhay para maging isang alaala ka sa Diyos. Yes. At Amen. may layunin ng Diyos kung bakit kailangan natin subukin. Mga kapatid, no? Mayroong layunin ng Diyos kung bakit kailangan tayo paraanin sa mga pagsubok at trial sa buhay. Basahin natin ang message ng God. Sabi niya dito sa message nito na believe from the heart. My soul would cry. Yes. Hallelujah to God. Amen. Ang aking kaluluwa, sabi ni Brother Branham, ay sumisigaw ng papuri sa Diyos. Yes. Amen. Amen ba? Ha? Mayroon ba tayong feelings na ganon? Na ang ating kaluluwa ay humihibik ng papuri sa Diyos? Amen. Bakit po? When I think, sabi ni Prophet, sundan ninyo mga kapatid, that God puts in His church Yes. the best that He can find. Right. Amen. Sapagkat ilalagay ka ng Diyos. Kung ikaw ay natagpuan ng Diyos, amen? Kung ikaw at ako ay natagpuan ng Diyos, sabi dito, when I think that God puts in His church, so mayroong church ang Panginoon, Yes. the best that He can find. Yung isang mainam na kanyang natagpuan. Meron ba ang Diyos natagpuan? Yes. Sana nakatagpo na siya ng isang matatag na mananampalataya. Amen, mga kapatid. God takes His children and tests them with a acid test. Tama ba, mga kapatid? Ang Panginoon ay kinuha tayo bilang mga anak at tayo'y padadaanin sa isang pagsubok na malang asido. Yes. Alam niyo, ang asido, hindi basta-basta yan. Nakakasira ng mukha yan at katawan kapag nabuhusan ka. Then sabi dito ng prophet, then He placed them into the body of Christ because they are twisted. Yun. Kaya pala na ilalagay ka sa katawan ni Kristo sapagkat ikaw ay sinubok na. Right. Amen. Nakaranas na ng testing sa buhay bilang mananampalataya. Yes. Amen. Kapag naranasan at nakita ng Diyos na ikaw ay subok na,
ang sabi ng Panginoon, ilalagay kaniya sa katawan ni Kristo Yes. sapagkat ikaw ay sinubok na. Tama. So kailangan dumating tayo sa testing time. Dapat ikaw ay naniniwala. Sabi dito, they went through the trials. Kailangan ikaw ay dumaan sa pagsubok. They had the experience. They are witness of His. Ikaw po ay daraan sa pagsubok, sa trials. Sila, they had the experience. Meron po tayong mga naranasan Yes. na mga karanasan bilang mga mananampalataya. Tayo ang naging mga saksi sa Kanya. Amen. Amen. We are His witnesses. Yes. Tayo ang mga saksi sa Diyos. Amen? Yes. Totoo ba tayo ng saksi? Tayo ang nakakita ng lahat ng Kanyang mga miracle. Amen. So tayo lahat ay mga, they are witnesses of His. And know what they are talking about. At alam nila na dumaan sa pagsubok kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Yes. Amen. Amen. Kaya alam natin, hindi tayo basta-basta nagsasalita nang hindi walang pakinabang. Dapat ang ating sinasabi ay mayroong pakinabang sa tao. Dahil tayo ang mga saksi ng Diyos. Amen. Amen? Tayo ay nagkaroon ng mga karanasan. At alam natin, sabi ni Prophet, and knew what they are talking about. Alam natin ang ating sinasabi. Yes. Hindi tayo pabago-bago ng sinasabi. Hindi tayo katulad ng iba na nung una tinanggap nila ang Panginoon, si Kristo ay Diyos. Pero nung dumating ang mga panahon, ay nagbago ang kanilang paniniwala. Si Kristo daw ay hindi na Diyos. Hindi tayo ganon. Tayo po ay subok na, dumaan na sa mga experience, tayo na ang mga saksi ng Diyos, alam na natin ang ating sinasabi. Amen? Bilang isang matatag ka ng kabahagi ng katawan ng Panginoon. Right. Not just an intellectual, hindi tayo nangungusap ng pangkaisipan lamang or sa pamamagitan ng ideya ng tao. Mga kapatid, but they've been born again. Itong mga taong ito na dumaan sa trial at testing, sila ay matatag sapagkat sila ay ipinanganak na muli ng Diyos. Right. Sinilang na muli ng tubig at ng Espiritu. Kaya nagpapasalamat tayo na ang Panginoon, ang sabi dito ng prophet, but they are being born again of the precious Holy Spirit. Sila na dumaan, na sinubok, mga taong naniniwala, dumaan sila sa mga trial at testing. They had experience. They are witness of His. And know that they are talking about not just an intellectual conception, but they've been born again of the precious Holy Spirit and time-tested and tried until their soul are set alike plain toward Calvary. Kaya sa mga taong nakaranas ng totoo talagang trial sa buhay, ang kanilang kaluluwa ay laging nakatutok sa Kalbaryo. Amen. Wala silang ibang iniisip kundi ang Kalbaryo. Amen. Sapagkat once na naisip mo kung ano ang Kalbaryo, marirecognize mo yung lahat ng mga shortcomings sa buhay mo.
marirecognize mo na ang ginawa ng Diyos para sa iyo isang hindi laro. Hindi kwento, kundi totoo na nagpakahirap siya para sa iyo. Amen. That's why ang ating pananaw ay laging nakatutok sa Kalbaryo. Right. Sapagkat alam natin ang Kalbaryo ay isang lugar ng kahirapan. Yes. Amen, mga minamahal na kapatid, no? So nakita po natin ngayon ang isa sa importanteng bagay. Dapat, sabi ni Brother, ako ang kaluluwa ko ay sumisigaw ng hallelujah to the Lord. Praise be to God. Right. Sabihin nga natin hallelujah to the Lord. Lahat nga, hallelujah to the Lord. Yan ang kailangan natin. Dahil kung hindi dahil sa Panginoon, ano kayang sigaw natin? Diba? Nasaksihan muli ninyo yung pagpasok ng 2016, diba? Na hindi nagbago ang kilos ng mundo. Diba? Lalong palala ng palala pa rin. Sapagkat wala nang makapagbabago ng mundong ito. Maliban matapos ang itinakdang panahon. Kapag natapos na ito, doon pa lang natin mararanasan yan talagang tunay na pagbabago. Pero itong kinalalagyan nating mundong ito, wala. Wala nang makikita ka. Nung alas 11:30 galing ako ng Kapas yung dinadaanan ko, hindi pa daan ng tirabutin ko dito sa McDonald's hanggang dito. Halos hindi na ako makadaan sa kalsada. Sa dami ng putok at puno ng usok ang kalsada. So, hindi po nagbago yung talakan ng mundo. Kaya yung iba na may mga New Year resolution, hindi po totoo nangyayari yun. Diba? Sapagkat hindi po talaga nakukuha sa resolution ang pagbabago. So just remember mga kapatid, huwag niyong kaligtaan. Our soul cried, hallelujah to the Lord. Amen. Sapagkat naintindihan natin kung bakit tayo nakakasigaw ng gano'n. Sapagkat pinadaan tayo ng Diyos sa ganung paraan. Sa pagsubok at nailagay ka bilang isang katawan ni Kristo. Napakahalaga po lang maging kabahagi tayo ng katawan ni Jesus. Mga minamahal na kapatid, hindi ito ang pagka-membro ng katawan ay hindi ito yung isinusulat ang iyong pangalan sa aklat. Kundi you must to receive the Spirit of God, to be one of the body of Christ. Receive the Spirit of Jesus Christ. So, sabi ng prophet dito sa susunod na message na ito, na believe from the heart. Yes, they are time-tested. Ang simbahan ng Diyos ng Panginoon talagang dumaan sa mga panahon ng pagsubok. Yes. They are witness of His power. Ang Diyos ng Panginoon ay saksi ng kanyang kapangyarihan. And through that, sabi ng prophet, God's building a bridge. Pasilin natin mga kapatid, sa pamamagitan natin ng bawat isa na dumaan sa mga pagsubok, dumaan sa mga trials, naging isang saksi sa kapangyarihan ng Diyos. And through that, sa pamamagitan nito, God's building a bridge from glory to earth. Oh, praise be to God. Sa pamamagitan daw natin, gumawa ang Diyos ng isang tulay mula sa langit, mula dito hanggang sa langit. Oh, glory to Jesus. I repeat, napakagandang quotation ito. Yes, they are time-tested. They are witnesses of His power. And through that, God's building a bridge from earth to glory. Amen. Yes, amen. That's the whippering man may come on the highway. Right. Upang ang isang tao manglalakbay
ay dadaan siya sa highway, sabi ng prophet. Amen. Siya'y uupo, sit thou under the tree, and the call of the day by time-tested material. Yes. Amen. Palitan mo. Oh, glory to God. Amen, no? Ayan, tama. I repeat, sandali nyo, napakagandang quotation nito ng prophet. Yes, they are time-tested. Sino tinutukoy? Kayo. Amen. Kayo na nalagay sa katawan ni Kristo. Kayo na nakatanggap ng Espiritu ng Kristo. Kayo ang gumanas ng isang time-tested sa buhay ninyo. Yan sabi ng prophet, yes, they are time-tested. They are witnesses of His power. And through that, God's building a bridge from earth to glory. That the withering man may come to the harvest, set down under the tree in the fall of the day by time-tested material. Sino material? Ikaw. Yes. You are the materials of God. Ang Diyos ay hindi kailanman gumamit sa kanyang building, sa kanyang tulay, ng mga pipitsuging material. Amen. Ang kanyang ilalagay sa kanyang highway, sa kanyang building na yan, sa kanyang tulay, isang mga taong subok, Yes. Amen. Oh, hallelujah. mga taong matatatag, na hindi pinagpapalit ang kaligtasan sa mga mundong ito na walang kabuluhan. Right. Amen. Kayo ang mga taong subok, sabi ni Prophet. Kayo ang ginawang tulay Yes. ng Diyos. Mula sa lupa patungo sa langit sa kanyang kalwalatian. Ayun si praise the Lord. Amen. Sino sila? Mga taong nakaranas ng mga testing sa buhay. Mga taong nakaranas ng lahat ng kahirapan. Subalit nanatili silang matibay matatag. Amen. Hindi sila wavering people, kundi sila is matatag, matibay. Hindi nagtatanong sa Panginoon, bakit ganito ang buhay ko? Amen. Always thank to God. Sabi dito ng prophet. And through that, God's building a bridge. Ano ang bridge? Tulay. Amen. From earth to glory. That the withering man, ang manlapay, become the highway, sit down under the tree, and the whole of the day, by time-tested material. Yes. Sino material? Ikaw. Kung ikaw ay nakapasok na at nakaranas mo na ng uri. Amen. Mga minamahal, those who take God's of His word, no matter what the seasons are, the circumstances, that does not stand the way. God got time-tested material as a witness of His unpleasant. At ang mga material ng Diyos na nasinubok ay kanyang ilalagay ito. Ilalagay niya ito bilang material ng tulad niya. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, sa pamamagitan mo, yung unbeliever, kapag na-convert mo, makakapagod siya sa buhay mo. Kasi ikaw ang tulay. Amen. Praise God. Amen. Ikaw ang tulay. Sino ang tulay? Hindi yung pawasi, isi-wasi. Kundi yung gagawin tulay ng Diyos, yung dumating sa pagsubok, pero nakatayo siya. Amen. Amen. Yes. Nakibay siya. Amen. Hindi niya kinukompromise ang buhay na walang hanggan. Kaya itong tinatayuan, kahit maghigahos ka pa ako. Kahit ano pang abutin ko, Panginoon, tatayuan ko yung salita. Amen. I am the material. Yes, nasangkap ka sa isang tulay na ginagawa ng Diyos. Amen. Alam naman ninyo, ang tulay, hindi basta-bastang ginagawa yan. Diba, nagkwento si Barbara yung tulay sa Jefferson doon na nakita niya.
Sabi ni Prophet Branham, mayroong isang nagkontrata ng tulay na kung paano yung tulay